Hello God mga kalusyang, so welcome back again to my vlog. So ayan mga kalusyang, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube na my channel, so don't forget to subscribe and click na din yung notification bell para updated ka lagi sa aming video. So ayan mga kalusyang, so for today's vlog, kasama ko po si Tita Mars na mag-igib ng tubig kasi napakahirap ng tubig dito sa Lawang mga kalusyang. So ayan, wag natin itong patagalin pagkatapos ng ating intro. Nandun na nauna si Tita Mars para mag-igib ng tubig kasi napakahirap ng tubig dito. Medyo malayo dito yung iniigiban namin. So ayan. So ayan guys, sa mga gustong bumili ng ukay-ukay ni Tita Mars so nandito, kompleto yan. Pili lang kayo, murang-mura na makakatipid ka pa. Charis. So ito nga pala guys yung aming bahay na ginawa. Bahay kubo, tambayan ng mga kalusyang, team ng Kawarayan eh. So ayan mga kalusyang. So ito naman yung ginawa namin na pugaran. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo dyan, mga Tagalog. Kasi dito sa aming pugaran, hindi ko alam yung Tagalog also. So, ayan guys, punta na natin si Tita Mars. Update lang po kayo mga kalusyang dito sa aming bahay kubo. Hindi pa yun namin nagagawa kasi sobrang busy ng bawat isa. Busy ang mga person ng mga kalusyang. So, ito po yung dadaanan papunta doon sa iigiban namin. Nasa kayo si Bakla? Hindi ko na nakita mga kalusyang. Nawala yung isa nating baklang pokpok. Ay, ayun, ayun. Social Bakla may chair. May upuan. Wala, dito yung ng tubig. Lubog naman. Ito bakla. Pulguso. Nandito si Marimar. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang kalagayan ng iniigiba dito ni Tita Mars ng tubig. I think hindi siya malinis na 100% kasi dahil sa hirap ng tubig dito. So kahit ganito kaano yung tubig dito, tinitiisan niya kasi medyo malayo pag-igib niya. Tapos hindi ko lang alam kung saan siya kumukuha ng inumin niya. I think doon yan sa sa baba mga kalusyang. So napakahirap talaga ng tubig dito. Doon sa baba maraming nakapila pero hindi lahat ng mga container ay nalalagyan ng tubig. So ayan. So ipapakita ko sa inyo mga kalusyang yung iniigiban nila o iniigiban ni Tita ng tubig dito. So ayan mga kalusyang, ito yung iniigiban ni Tita ng tubig. Dati napakarami ng tubig dito. Yung balon na ito ay talagang napakaluwag, napakalinis ng tubig. Pero dahil sa hirap ngayon ng tubig dito sa Lawang, ganito yung tubig dito. Maraming palaka. Ini-stack lang niya ito ng 1 day or 2 days para yung putik ay bumaba, 'di ba? So ito yung tubig dito. Hindi naman sa hindi ko naman sa nandidire ako sa tubig niya. Ito lang ganito yung tubig dito, napakahirap mga kalusyang. So ayan. Dati mga kalusyang napakalinaw ng tubig dito. Ginawa pa nga namin itong swimming pool kasi talagang napakalinaw. Pero malalim yan ang mga kalusyang. Sadyang malaki lang yung sa taas niya pero doon sa baba maliit. Oh, mga kalusyang, ano man iniisip niyong maliit sa baba, ganon. Hindi, yung laki ng iniigiban ng tubig. So ayan mga kalusyang, hindi naman sa 100% na madumi ito. Sadyang ganon lang talaga yung kulay niya kasi maraming mga niyog na nahuhulog sa baba. So ayan.
Dati dito kami naliligo mga kalusyang. So ayan ang view dito mga kalusyang. Yan. Dito sa part na ito ay ginardinan ito ng amo ni Tita Mars. Ganon. 'Di ba? Pero ngayon hindi na siguro ito kasi napakarumi na, maraming damo na. So ayan mga kalusya, so ipinakita ko na sa inyo kung gaano talaga kahirap yung tubig dito. Real na real talaga ito ha. Hindi talaga ito ginagawan ko lang ng video kasi gusto kong makagawa lang ng content. Hindi mga kalusya. Talagang pinapakita ko lang po sa inyo kung ano talaga kahirap ng tubig dito pag ganito na medyo hindi pa umuulan dito sa amin sa Lawang. So ayan guys, kasi I know, hinihintay na ko ni Tita Mars, masabay ng bakla na pokpok, ang tagal naman bumalik. So ayan, babalik na ko sa bahay ni Tita Mars. Samahan niyo ko guys. So babalik na tayo. Ay, nandun pa yung bahay ni Tita Mars, medyo malulayo pa yan. Maglakad muna tayo ng siguro kung mga 25 years. Charis! Dati mga kalusyang, yung bahay ni Tita Mars ay nandun sa may anong tawag doon, sa may saging, dyan yung bahay niya. Tapos siguro kasi nasunog, hindi ko lang alam siguro kung bakit nasunog, siguro ko may apoy siguro na naiwanan siya, ayun, yung bahay niya yung nagkaroon ng apoy, paulit-ulit sa apoy. So ayan, punta tayo dito. So ganyan, babalik na ako kasi, hinihintay na ako kasi I think, nagpuputol ng panggatong niya para may gamitin siyang mamaya. Mga kalusyang, so nandito ko ngayon sa dating bahay ni Tita. So nakita niyo sa likuran ko, ito yung dating tinatayuan niya ng bahay. Dito siya nakatira dati. Pero nasunog, so ginawa lang niya ng garden. So ipakita ko sa inyo kung yung mga tinanim niya. Pero yung iba dito, hindi na nabuhay kasi marami na siyang nakuha at naani dito. Ayan mga kalusyang, ito yung ebidensya kung talagang totoong nasunog. Kasi yan ay yung kama. Yan yung tinutulugan namin dito kapag dito kami natutulog. So ayan mga kalusyang, ito yung talon niya. So medyo may bunga na. Ayun, may bunga na siya. Yan. Tapos merong dito talbos ng kamote. Yan yung palaging ulam namin. Yan. Meron akong nakita dito na isa. Pero hindi siya pwede pang anihin kasi maliit pa. So ayun mga kalusyang, ito yung bunga niya. Yan, meron ng isa. Siguro kung mga 1 month pa bago pitasin yan. Dito sa part na ito na aking kinakatayuan, ito yung dating niya, ang tawag dito. Yung lutuan niya, yung kitchen niya. Tapos dito na part, dito sa likod ko, ito yung pintulugan namin. So malaki talaga dito yung pinagkaiba. Na-miss namin yung bahay niya dito kasi talagang napakaganda ng view dito. So ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Ayan mga kalusyang, ito yung view dito kapag dito ka nakatayo. Yan, sa paligid na maraming mga niyog. Yan. Talagang machichill ka dito. Kalusyang, so pupunta na tayo doon sa bagong bahay ni Tita. Pero hindi pa yan tapos kasi nagkukulang siya ng budget. Pero sa mga nais tumulong dyan, baka naman. Misis lang po ninyo ako. So, babalik na tayo doon mga kalusyang. So, nakikita na ninyo yung bahay ni Tita Mar. So, arat na, balik na tayo doon. Bakla, gibabayi ka na yan na. Pinerdi mo na si Kuan. Joshua. Nangungulam naman kam dito, si Datoy Lanada. Ito yung bahay ni Tita ngayon. Yan. Ito yung bago. Hindi pa to tapos kasi ito yung mga oh my God. Yero na ito. Ito yung nasunog doon sa kabilang bahay niya. So yan. So nandito si Tita Mars nagwawalis. So ito mga kalusyang yung panggatong niya. Kanina itong hinati-hati at gagawin niyang panggatong. So ayan yung mga alaga niya na aso. Aso na hindi na mga virgin. So ayan o, di ba?
Pak!